Israelis. Tatanong ko lang po yung yung ikapo, yung ba dapat sundin mo natin? Alam nyo, nagka-problema ako dyan sa ikapo na yan. Kahit saan ako pumunta, tinatanong ng tao yan. Kasi po, maraming pastor na nagpapalaganap niya ikapo. Dahil yan ho, it's a sure income for the pastors. Kasi nga naman, kung may hanap buhay ka, kumita ka ng 100,000, 10,000 agad sa pastor. Kumita ka sa 1,000,000, 100,000 agad sa pastor. Kaya sure income yan eh. Hindi naman pwedeng bawasan dahil nagnanakaw ka raw sa Diyos, sabi ng mga pastor. Yun nga ang sabi yun. Oo. Alam nyo, hindi batas sa atin yan. Batas yan ng panahon ni Moises. Pakinggan nyo, sa Malakias 3:8. Basa. Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Dahil may ninanakaw ninyo ako, ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo'y nangagsumpa ng sumpa, sapagat inyo akong ninakawan sa makapitbagay nitong buong bansa. Dalihin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Ang kausap po rito ng Diyos ay ang buong bansa. Sabi, nananakawan ako ng buong bansa. Saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi saka sa mga handog. Kaya sabi niya sa bansa, dalhin ninyo sa kamalig ang buong ikasampung bahagi upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Therefore, ang kausap dito ng Diyos yung bansa. Aling bansa yun nakausap dito? Sa Malakias 3:8, yes. Ang kausap niya po, nasa Malakias din kung sino sinasabihan niyan. 4:4 naman ang Malakias. Alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod, na aking iniutos sa kaniya sa Horeb para sa buong Israel. Ayun, ang bansang Israel ang kausap dito. Ang kautusan ni Moises para sa Israel. Hindi mo para sa Pilipinas yan. Yan ho, kaya para sa Israel yan, ang gaganap niyan, mga Israelita. Yun ho, mga anak ni Abraham. Pakinggan nyo sa 7 ng Hebreo. At katotohanan ang mga sa anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote ay mayroong utos na kumuha ng ikasampung bahagi sa bayan ayon sa kautusan. Sa makatwid ay sa kanilang mga kapatid. Sa kautusan, kukuha sila ng ikasampung bahagi sa bayan, sa Israel. Ayon sa kautusan, sino kukunan nila? Yung kanilang mga kapatid. Bagamat ang mga ito ay nagsilabas sa mga balakang ni Abraham. Yun yung mga anak ni Abraham, mga Israelita ho, ang pinag-ukulan niyang ikapo, hindi ho tayong Pilipino. Ang katunayan, nung dumating ang ating Panginoong Hesus, ang utos na pagbibigay iba, 9:7 ng 2 Korinto. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kaniyang puso. Hindi ikapo. Magbibigay ang bawat isa according to what his heart dictates. Kung ano yung pasya ng puso mo. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. God loves a cheerful giver. Pagka magbibigay ka, give according to what your heart dictates. Hindi ka po yun. Kung ano nga yung pasya ng puso mo, yan bibigay mo eh. Hindi ka po. Kung ikaw po kasi, sasabihin na lang sana, magbigay ka ikaw po, tama na. Hindi, ayon sa pasya ng puso. Sa 2 Korinto 9:7. Ibig mo sabihin, mayroong malaking pagkakaiba ang batas dun sa panahon ni Moises sa panahon ng ating Panginoon Kristo. Kaya po kay Kristo, walang presyo piho. Pwede ka magbigay ng mas mababa sa ikapo, pwede kang magbigay mas mataas sa ikapo, pwede kang mas magbigay ng ayon sa ipinasya ng iyong puso. Yun ho nakasulat sa Biblia.